mga influencers na lang na tinanggal ko sa social media. Ayan, sige. Ayan, pwede mo sige. sabihin. In-unfollow. Follow. Oh, in-unfollow. Or- Hindi, ako kasi, mahilig ako mag-block. Mahilig Pag ako ayaw mo. mag-block ng tao. Kahit hindi kami personally magkakilala. Basta hindi mo trip. Because, Mm. it's my feed, my rules, di ba? Mm. Number 1, si Rosmar. Tinanggal ko si Rosmar. Bakit so- ba bakit? Anong naging dahilan kung ba't mo siya tinanggal? Naiingayan ako sa kanya. Oo. Pero isa sa mga talaga yan. Totoo yun. Parang meron ka something na minsan nasisira yung aura mo kasi bigla mo siyang nakita sa feed mo. Pero wala naman kayong interaction before? Yung first ever exposure niya sa TV, which is yung sa Wawawin, I was there. Ako isa sa mga co-host. Co-host. Pero yun lang. Kumbaga, after that, wala kami talagang pinag-awayan, wala kami interaction. Hindi mo masasabing may backstory to, may galit to, wala. Ay, wala, gusto mo lang tanggalin, di ba? So, clear naman yun. Wala ka namang Clear. galit. Wala kay naman. Rosmar. Pero Ayaw mo lang. nag-upload Naingayan siya. lang Dati siya. nag-upload siya. Kasi, nasabi ko na to dati sa ibang vlogs, na parang, yung parang dare na challenge, yung iinom ka ng toyo pag hindi mo pinakita yung mga naka-block sa'yo sa TikTok. So ako, imbes na iinom ako, pinakita ko. Tapos, nakarating sa kanya, sabi niya, nag-upload siya, mga sikat na tao na ayaw kay Rosmar, tapos na-flash yung mukha ko. So, at least acknowledge na sikat, diba? Pero, alam mo, parang i-content pa niya yon na mga ayaw sa kanya. Parang, bakit kailangan mong lahat ng tao gusto sa'yo? Parang medyo red flag yun. Oo, diba? tsaka ang humor, ang taste ng tao ay subjective. Oo. If hindi ako natatawa sa'yo, if hindi ako naaaliw sa mga sinasabi mo, subjective yun. Which is okay, di ba? Yeah, which is okay. Sa amin, meron din namang mga hindi natatawa. Mm. Pero, okay lang naman yun kasi hindi naman din lahat kailangang matawa sa'yo. Tsaka, hindi ka naman, di ba? Parang, Ang hirap kung lahat ng pilitin. tao natatawa sa'yo, meron kang problema. May problema sa'yo, di ba? True. Hindi naman kailangan lahat ng tao kailangan mong i-please. Mm. Di ba? Tama. Siguro si Rosmar, kaya naapektuhan din siya dun sa pag-block mo. Baka people pleaser din siya. Meron din Baka. siyang ganong klase. Pwede. Tsaka ayaw niya yung Or parang, merong- siguro, siya, parang na-caught off guard. Kasi ako rin naman yon. Tapos nanonood lang ako ng vlog. Tapos bigla akong nabanggit. ba't Nabinlak ayaw mo ng sa isang akin? tao. Parang, anong ginawa ko sa'yo? Nasa Diba? dahilan Okay. naman din siya. So may mga siguro meron ding hindi pa ganun kalawak. Correct. Pagkatapos kay Rosmar, akala mo tapos na. Meron pa isa. Sino pa? Number 2, Number 2. Yan. si Sir Jack. Argota. Yes. Because hindi ko na talaga ma-attempt. Eto medyo, may onting lalim. Because baka iba rin kami ng political views. Mm. 'Di ba? Pero, siya talaga ang nasabi ko, ay wow, grabe. Like, kung may queer baiting, eto rage baiting talaga. Ang goal niya ay pikunin ka. Ang goal niya ay mainis ka. Gumigising siya na nag-iisip kung paano magalit ang mga tao. Ganon. Ang hirap nung ganong klaseng content creator. Parang wala kang sariling paano kung payapa na yung buong mundo, Oo, di ba? I get it. Kasi no, at first, hindi ka naman agad nang bablock eh. Mm-mm. Then again, wala kaming bad blood sa isa't isa. In fact, if I'm not mistaken, pumunta pa siya sa booth namin sa Team Payaman Fair. Parang siyang tumatakbong wala siyang booth. Tumatakbo yata siyang konsehal nun. So parang, okay, kagaya niyan, ang dami kong mga nakakasama na iba ang views sa akin. Mm-mm. Carla Estrada, 'di ba? Mm-mm. Aiko Melendez. Kasi sabi ko nga, aminin natin, may bobong BBM, may matalinong BBM. Mm-mm. May bobong pink, DDS. may matalinong pink. So, bakit kami nagagawa namin magsama-sama
After rally, pagtapos ng isang rally, punta kami sa isang bahay, mag-wine kami, iba-iba kami color. Hindi kayo nag-uusap tungkol sa Nag-uusap kami. political. So, because malawak ang pag-iisip namin. Kasi siguro, matatalino ang mga nakakasama namin. May nakausap ako, si Fade. Taga-FEU kasi si Sir Jack. FEU din yung si Fade, yung videographer Kabatch niya sa ba? Cool Pals. Parang nagkasabay sila. Hindi ko lang matandaan kung magkabatch sila. Pero, maayos daw na tao si Sir Sir Jack. Jack, Nung na-meet ko siya, doon sa Team Payaman Fair, maayos siya. Hindi ko lang ma-gets talaga yung mga sinasabi niya, pero maayos siyang tao. Like, sabi Siguro niya, dahil baka meron siyang laman yung bibig niya nung time na nagsasalita siya. yeah. So, sabi ko, ibang level na to. Pero alam mo yung parang, kung ito yung goal niya, I commend him. Mm-mm. Kasi talagang Effective siya. effective nakukuha niya inis ko to the point na sabi ko, it's time. Ibablock na kita. Ayoko na sa'yo. Kasi yun nga yung sabi ko, pwede kayo ibang ng pananaw, Oo. pero yung galitin mo pa, kunyari lang mag-iba tayong pananaw, tapos umalma ka. Tapos sabihin ko, kalbo. Di ba parang, ay, iba na yun Wow. Saktan. So, nung may mga umalmang bakla, ay, dahil, hindi nawala na sa topic ng politika. Inano niya ng mga bakla, di ba? Yung nananahimik na aura. Alam mo, parang, come on, huwag na natin anuhin yan. Sila yung talagang gumagawa ng away. Oo. Kawawa naman si Aura. Diba? Minsan, na-hospital na nga eh. At saka, in-embrace na nga yung pagiging Bronny James niya, di ba? Well, yun naman din talaga yung laro ng internet eh. Mm. Kung ano yung asar sa'yo, i-embrace mo na lang. Embrace mo. Kasi ikaw rin matatalo pag nainis ka eh. Kasi lalo lang, yung inis kasi, yung inis mo, parang gasolina yan dun sa mga taong gusto kang sunugin eh. Ito ang pangatlo. Oh. Si Janus Del Del Prado. Del Prado. Dahil Oo. din dun sa issue ng queer May baiting. hindi. May mga nakikita kasi ako na post na noong una, naiinis ako. Yung parang, kunyari, kalalaking tao pero nagbaboxers ng SpongeBob. Bakla. Ganun yan. So, sabi ko, syempre, una mo makikita as a solo content yun di ba? Oo. Ano to? Bakit nagaganon siya? So, chinek ko yung profile niya. May series pala siya of ganong mga posts na parang kalalaking tao pero nagpapa-eyebrow cleaning. Bakla. Ganon. Parang sobrang balbal. Diba? For me, sobrang balbal. Malalaking tao yung ini-impersonate si Chris Aquino. Bakla. Diba? Kalalaking tao parang nakalito Atienza na polo. Bakla. Back to you. Curious din ako dyan kay Janus eh. Kasi eto naman yung... Wala rin kaming, hindi ako galit sa kanya. Nire-respeto ko siya bilang artista. Oo. Magaling siya umarte. Diba? Pero yun, eto yung nakikita ko generally sa mga, hindi lang artista, basta sa matandang nabigyan ng platform. Pag nabigyan mo sila ng platform, they feel like, I own it, wala akong pakialam sa inyo, marami na akong napatunayan, pero kung ayaw nyo sa post ko, ayaw ko rin sa inyo. Parang ganun sila. So, mahirap din, kung mahirap na mabigyan ng fame at platform yung bata, feeling ko doble yung hirap pag yung matanda, hindi niya naiintindihan yung meron siya. So, marami akong kilala, ayaw ko na lang magpangalan no iba. Pero yun, isa si Janus doon sa, parang ano ba to? Na-stress ka sa kanya. Oo, parang, Kasi medyo... tsaka may, hindi lang doon sa bakla-bakla, may mga post siya na, tama naman, ako kanina pa ako nagsasabing, my content, my rules, diba? So, kung sa'yo yan, hindi ko kaya kasing basahin yan. Block na lang kita. Totoo nga yung sinasabi mo dun sa matanda. Kasi pag matanda ka na, hindi ka na tumatanggap ng ibang opinion eh. Di ba? Hindi ka na mapangaralan. So, pag bata kasi, pwede mo pang I-tweak pa ng konti. i-tweak. Tsaka,
pag merong malaking consequence na dumating sa buhay niya, tsak magbabago yan. Kaso ang matatanda, ang dami ng pinagdaanan yan eh. May dumaan na sila kay Hitler. So, wala nang iba pang Inabot kaya ng social media. pagsubok si Hitler. Oo. Diba? Well, yung mga ganong klaseng pagsubok na pinagdaanan mo na nung bata ka, parang sabihin mo na magbabago ka pa, hindi na yun mangyayari dahil kinakain mo yung straw. Yeah. Ang galing. Sobrang may adahada. May ADHD. So, Hitler to straw. Parang dog show divas. Ang hindi Hindi kasi patalon-talon sila ng, Oo. diba? yung sa kay Janus, yun ang isa rin sa curious case para sa akin. Yung klase naman ng from mainstream to papunta sa online. Kasi wala na siyang papatunayan sa mainstream eh. Hello. Diba? Nakasama mo na yung mga Bea Alonzo, kasama na John Lloyd Cruz, dami na siguro niyang mga awards, diba? Pero, this is a new era for me. This is a new platform. At nabigyan siya ng kahit hindi naman kasing laki ng mga likes ng Cool Pals, diba? Parang feeling niya, ang 500 likes ay malaki na for me. Following to. Okay. Magpipreach pa ako. Ganun level eh. Kasi parang narinig, yun ang kagandahan din ng social media, no? Ine-expose niya yung mga tao doon sa tunay nilang pag-ugali. Kasi nung nakikita mo lang pinapanood mo lang si Janus sa Ang TV, One More Chance. Hindi siya nagkaroon ng episode na pwede siyang mag-preach eh. Oo. Etong social media na-expose siya eh. Kung ano ba talaga yung iniisip ni Janus. Kung sino siya, diba? Oo, kung sino ka. In-expose ka niya. At saka may mga nagko-consume, may mga nag-likes, may mga nag-share. So may mga naaaliw dun sa mga k***duhan niya. Diba? Kaya parang ang hirap lang na i-judge siya kasi yun ang niya eh. Parang nabigyan siya ng panibagong buhay. Ayoko naman sabihing laos. Tsaka baka nag-e-enjoy din siya sa ginagawa niya. Kasi hindi naman niya gagawin niya kung hindi siya nag-e-enjoy. Kasi may validation eh. Pero ang isa lang sigurong common denominator, yung pagiging attention whore ng mga tao na parang pag nabigyan ng attention, kakapit ka doon. Kasi kung ano yung nagbibigay ng attention sa'yo, tapos dadagdagan mo, magdo-double down ka, yun ang mag-fuel sa'yo para gawin Yun naman talaga ang nasa loob ng mga tao. We're all narcissists in our own special way. Diba? Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.